King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 673. Muling kapanganakan mula sa dugo. Sa wakas ay nagpa siya si Zhao Feng na simulan ang Demigod Revival Plan. Ang dugo ng Demigod ay kasalukuyang nakatatak sa yelo at may kalahati ng natitirang enerhiya nito. Shua. Hindi ito napigilan ng Kunyon partial thought at tumalon palabas. From ice to water. Inilipat ni Zhao Feng ang kanyang bloodline power at nagsimulang matuno ang yelo. Inilabas din ang kapangyarihan ng dugo ng Demigod. Sa kabutihang palad, si Zhao Feng ay nasa lihim na bulwagan, na may malakas na epekto ng pagbubuklod dahil dito nagtanim si Emperor Duanmo. Magsimula na tayo. Tumango si Zhao Feng patungo sa Kunyon partial thought. Weng. Ang Kunyon partial thought ay isang malabong bola ng liwanag pa rin, ngunit ang aura ng enerhiya ng pag-iisip nito ay bahagyang mas malakas kaysa noong nasa Demigod Forgotten Garden. Bagamat ito ay isang bahagyang pag-iisip lamang, ang lakas ng enerhiya ng isip na nasa loob nito ay mas malakas kaysa sa mga normal na eksperto. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang partial thought of a demigod. Muling pagsilang mula sa dugo. Ang Kunyon partial thought ay kumislap sa dugo ng demigod. Ang isang normal na layunin ng enerhiya sa pag-iisip ay tiyak na tatanggihan ng dugo ng demigod, ngunit ang Kunyon partial thought ay bahagi ng kaluluwa ng demigod, kaya ito ay lubos na malapit at pamilyar dito. Hayaan akong makita ang maalamat na pamamaraang ito. Si Zhao Feng ay nagmasid ng mabuti. Sa katotohanan, ang Kunyon partial thought ay wala ring masyadong alam tungkol sa rebirth from blood, ngunit hindi nito kailangang matutunan ito. Ang rebirth from blood ay isang lihim na pamamaraan na natutunan at nilinang ng demigod noong siya ay nabubuhay pa, at ang kakayahan ay pinagsama sa kanyang laman at dugo. Kapag namatay ang kanyang katawan, hanggat nabubuhay pa ang kanyang mental energy, anumang patak ng dugo ay may posibilidad na automatikong mabuhay. 75% ng plano ay natapos na ng demigod noong siya ay nabubuhay pa. Ang lahat ng Kunyon partial thought na kailangang gawin ngayon ay sundin ang gabay at muling mabuhay. Siyempre, maraming mga kinakailangan. Kung ang demigod ay buhay pa, ang Kunyon partial thought ay hindi na muling mabubuhay kahit na mayroon itong patak ng dugo. Ang isa pang halimbawa ay kung mayroong isa pang partial thought o partial spirit. Hindi ito malalampasan ng Kunyon partial thought. Ang lahat ay naitakda na ng demigod noong siya ay nabubuhay pa. Weng. Ang Kunyon partial thought ay sumanib sa asensya ng dugo ng demigod, at ang huli ay nagsimulang kung inang na may gininto ang kulay. Sa simula, naramdaman ni Zhao Feng ang mental energy mula sa Kunyon partial thought na perpektong sumanib sa asensya ng dugo ng demigod. Ang kakanyahan ng dugo ay nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng buhay. Alam ni Zhao Feng na ito ang dugo ng demigod na nagpapagaling sa Kunyon partial thought. Makalipas ang isang oras, nagsimulang tumigas ang kumukulong gininto ang dugo at naging isang gintong perlas. Shua! Ang gintong perlas ay lumipad sa hangin at dumapo sa kamay ni Zhao Feng. Kawili-wili. Naramdaman ni Zhao Feng ang impormasyon ng enerhiya ng kaisipan ng Kunyon partial thought mula sa loob ng gintong perlas. Ayos lang. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at kumuha ng ilang patak ng Immortal Springs wine, na pagkatapos ay inilagay niya sa gintong perlas. Weng. Ang gininto ang perlas ay nagsimulang lumaki sa isang nakababahala na bilis pagkatapos masipsip ang Immortal Springs wine. Sa totoo lang, ang ginawa lang ng Immortal Springs wine ay pataasin ang rate kung saan nangyayari ang revival. Hindi nagtagal ay naging kasing laki ng mansanas ang gintong perlas. Mas angkop na tawagin itong golden egg. Meow-meow. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon at tiningnan ang proseso ng may kumikislap na mga mata. Isang kakaibang liwanag ang bumungad sa itim nitong mga mata. Subukan natin ito. Kumuha si Zhao Feng ng isang patak ng Origin Life Force at ibinagsak ito sa gintong itlog. Ang patak ng Origin Life Force ay naglalaman ng napakalaking life force. Bumalik sa Purple Saint Ruins, ginamit ito ng 2 star na sekta upang pabilisin ang paglaki ng demonic Hellvine. Tila, ang isang patak ng Origin Life Force ay maaaring gawing isang lugar ng kamatayan ang lupain ng kamatayan na may radius na 100 milya sa isang lugar na puno ng buhay na maaaring magpanatili ng mga espiritual na halaman sa loob ng 1,000 taon. Mula dito,
Makikita ng isa kung gaano kakilakilabot ang dami ng life force na nasa Origin Life Force, at sa sandaling ito, ang drop na ito ng Origin Life Force ang pinakamahusay na catalyst. Weng. Ang laki ng gintong itlog ay patuloy na lumalawak, at ito ay nagliliwanag ng isang aura ng buhay. Ang mga inukit sa shell ng gintong itlog ay luma at misteryoso. Ang eksenang ito ay biglang nagpaalala kay Zhao Feng kung paano niya nakuha ang maliit na pasang magnanakaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay nanggaling din sa isang espesyal na itlog, ngunit ang mga pusa ay mga mamal at halatang hindi nagmula sa mga itlog. Ang muling pagsilang mula sa dugo ay mayroon ding ilang mga kinakailangan. Kung hindi sila matugunan, ang proseso ay maaaring huminto sa kalagitnaan. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng nang damapo sila sa maliit na pasang magnanakaw, ngunit naka-cross arms ito at nanatiling hindi natinag. Makalipas ang kalahating araw, ang gintong itlog ay lumaki sa laki ng isang malaking balde bago tuluyang tumigil. Ang ibabaw ng gintong itlog ay naging matigas at mas matigas. Tila naramdaman ni Zhao Feng ang isang maliit na intensyon ng enerhiya sa pag-iisip, at isang bola ng purple destruction na kidlat at apoy ang nagsimulang mag-ihaw ng shell at pinatigas ito. Makalipas ang ilang oras, may narinig na kaluskos mula sa golden egg na kasing laki ng balde. Basag. Lumitaw ang isang maliit na sanggol sa edad na 1 o 2 na may gininto ang balat. Nagniningning ang mga mata nito at puno ng enerhiya. Master. Halos hindi makapagsalita ang golden-skinned baby habang nagsasalita ito sa parang sanggol na boses. Bahagyang huminto si Zhao Feng, at ang maliit na pasang magnanakaw ay tumalon sa tabi ng gininto ang balat na sanggol at nagsimulang paglaruan ito. Aray, pusa. Lumitaw ang galit sa mga mata ng batang gininto ang balat. Isang kahangahangang demigod ang pinaglaruan ng isang pusa. Kay tuwatawa. Tulad ng inaasahan sa dugo ng demigod. Ang kanyang puwersa ng buhay ay maihahambing na sa isang pinakamataas na soberanong Panginoon pagkatapos mabuhay muli. Inilagay ni Zhao Feng ang kanyang kamay sa kanyang baba at nagsimulang mag-isip. Kapag naisip niya ang tungkol sa enerhiya na nilalaman sa loob ng dugo ng demigod, ito ay medyo inaasahan. Higit pa rito, ang dugo ng demigod ay maaaring maimbak bilang potensyal sa loob ng katawan ng sanggol. Meow. Pinaglaruan ng munting pasang magnanakaw ang sanggol, na ikinagalit niya. Munting pasang magnanakaw, hayaan mo siyang magkaroon ng kaunting kapayapaan. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay. Nagsimulang subukan ng batang may gininto ang balat ang paglalakad sa ilalim ng mga tingin ng maliit na pasang magnanakaw at ni Zhao Feng. Nasanay na ang batang may gininto ang balat sa kanyang bagong katawan at madali nang makalakad. Ang kanyang kapangyarihan, bilis, at katalinuhan ay nalampasan ng kaunti ang iba pang mga sanggol sa parehong edad. Hahaha. Kunyun partial thought. Ano ang itatawag ko sa iyo? Curious na kinurot ni Zhao Feng ang balat ng gininto ang balat ng sanggol. Ito ay sobrang malambot, ngunit naglalaman ito ng napakalaking kapangyarihan. Kahit na walang anumang cultivation, ang sanggol na ito ay madaling talunin ang sinuman sa ibaba ng True Spirit Realm. Ako ang demigod Kunyun. Umupo ang golden-skinned baby na may dominanteng aura. Ang kanyang mga mata ay tila napakatanda, na parang nakakita siya sa paglipas ng panahon. Bahagyang nararamdaman ni Zhao Feng ang labis na pagmamalaki mula sa kanya. Tila nabawi niya ang ilang mga alaala pagkatapos mabuhay muli. Ininspeksyon ng mabuti ni Zhao Feng ang sanggol gamit ang Dark Heart Seed kahit na lumaban ang sanggol. Pagkatapos ng lahat, ang demigod Kunyun ay muling nabuhay at napakahina. Wala siyang magagawa laban kay Zhao Feng. Demigod Kunyun, ito ay mula sa aming deal dati. Walang emosyong sabi ni Zhao Feng. Ang ekspresyon ng batang may gininto ang balat ay patuloy na nagbabago, ngunit sa huli, hindi siya umimik. Kahit kaka-revive lang niya, mas matalino siya sa karamihan. Para sa susunod na araw o 2, ang sanggol na may gininto ang balat ay umupo at nagsimulang magtanim. Humingi siya ng ilang primal crystal stones at iba pang mapagkukunan mula kay Zhao Feng. Sa loob lamang ng isang araw, ang mga tipak ng True Spirit Chi ay natipon sa dantian ng demigod Kunyun. True Spirit Chi. Narating ng lalaking ito ang True Spirit Realm sa loob lang ng isang araw. At gumagamit siya ng napakalalim na pamamaraan.
Bamuka ang bibig ni Zhao Fang. Minsang ang True Spirit ay hindi na mortal muli. Sa ilang normal na isla, ang True Spirit Realm ay ang layunin ng buhay para sa maraming tao. Gayunpaman, hindi ito nagdulot ng problema sa demigod Kunyon. Pagkatapos ng lahat, gumamit siya ng isang patak ng asensya ng dugo ng demigod upang muling mabuhay. Nagsimulang ipatawag ng golden-skinned baby ang Heaven-Earth Yuan Qi, at ang True Spirit Qi sa loob ng kanyang katawan ay naging mas makapal. Kasabay nito, naabsorb niya ang Yuan Qi mula sa high-grade primal crystal stones. Mukhang hindi magkakaroon ng bottleneck ang munting lalaking ito bago maabot ang pinakamataas na Great Origin Core Realm. Bulong ni Zhao Fang. Matapos ang dugo ng demigod, ang Immortal Springs Wine, ang Origin Life Force, at iba pang pinagkukunan ng enerhiya ay ganap na maubos, ang katawan ng sanggol ay maaabot ang limitasyon nito. Kailangan pa niyang harapin ang problema ng kanyang katawan, ngunit naranasan niya ang kanyang nakaraang buhay. Munting magnanakaw na pusa, bantayan mo siya. Utos ni Zhao Fang. Meow meow. Inabot ng maliit na pas ang magnanakaw, sinunggaban ang sanggol na gininto ang balat, at kinaladkad siya sa sinaunang singsing na bakal. Karaniwan, ang mga espiritual na alagang hayop ay hindi nabubuhay sa mga interspatial na singsing, ngunit ang maliit na pas ang magnanakaw at ang demigod na si Kunyon ay mga buhay na hindi makikita bilang normal. Makalipas ang 4 o 5 araw, naabot ng demigod Kunyon ang True Lord rank sa tulong ng malaking halaga ng resources. Ang kanyang katawan ay lumaki na rin sa laki ng isang 3 o 4 na taong gulang. Pagkatapos lamang maabot ang True Lord rank ay bumagal ang kanyang cultivation speed. Pagkatapos ng lahat, ang Origin Core Realm ay isang proseso na nangangailangan ng pagbabago sa kalidad. Noon lamang nagpakawala ng hininga si Zhao Fang. Masyadong nakakatakot ang bilis ng paglilinang ng demigod Kunyon. Sa kabutihang palad, ang kapangyarihan mula sa asensya ng dugo ng demigod ay mauubos, at ang bilis ng paglilinang ng demigod Kunyon ay babalik sa normal. Sa isang nakatagong silid ng Thousand Darkness Sacred Clan, isang mainit na kabataan ang nakaupo habang ang True Yuan Qi sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang dumami. Sa likod niya ay may 3 Void God Realm Kings na nagbuhos ng kanilang True Yuan Essence sa kanyang katawan. Halos hindi ako nakaka-recover sa middle stage na Great Origin Core Realm. Iminulat ni Wenluan ang kanyang mga mata nang lumitaw ang pulang ilaw sa kanyang mukha. Ang kanyang cultivation ay halos bumaba na sa Small Origin Core Realm pagkatapos ng pag-charge patungo kay Zhao Fang at sumabog sa Demigod Forgotten Garden. Sa nakalipas na ilang araw, tinulungan ng 3 Death Spirit Lord na makabangon si Wenluan. Third Prince, sa iyong pundasyon at sa aming tulong, maaabot mo ang iyong pinakamataas na estado sa loob ng ilang buwan. Sabi ng isa sa mga Death Spirit Lord. Sa sandaling ito, biglang kinuha ni Wenluan ang kanyang token of death. Ito ay balita mula kay Master. Isang pambihirang hitsura ng kagalakan ang lumitaw sa mukha ng mainit na kabataan. Sa wakas ay umalis na ba ang Emperor sa pag-iisa? Nagising ang Emperor 1 taon na ang nakakaraan, ngunit siya ay nag-iisa noong nakaraang taon. Sabi ng isa sa mga Death Spirit Lord. Kasabay nito, sa kabilang panig ng walang limitasyong karagatan, sa isang madilim, sinaunang palasyo, dahan-daang tumayo ang isang matandang emperor na may malabo na balangkas. Isang aura ng kamatayan ang kumalat sa 12,000 milya, na nagpapanginig sa hindi mabilang na mga nilalang sa takot. Oras na. Ang pagkakataon na magtagumpay ang I Still Forbidden Technique ay tumaas ng 10 beses. Mayroon pa itong 30 hanggang 40% na rate ng tagumpay laban sa bagong Eye of God. Bulong ng Emperor of Death. King of Gods, Kabanata 674. Paparating. Sa isang Emperor's Palace sa Mystic True Sacred Clan, nakaupo si Zhao Fang na nakakross ang paa at pinagmamasdan ang paglaki ni Kunyon. Biglang nanlamig ang kanyang puso nang maramdaman niya ang aura ng kamatayan sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang Pursuit of Death. Si Zhao Fang ay suminok. Ang sensasyong ito ng panganib ay hindi isang bagay na maaaring dalhin ng isang normal na Death Guard o Death Spirit Lord. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ang aura ng kamatayan ay konektado sa isang bagay na napakalayo.
Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang. Mahuhulaan niya ang nangyari. Ang 4 na Death Spirit Lords at ang 36 na Death Guards ay hindi pa rin nakumpleto ang kanilang misyon, at ang mismong alagad ng Emperor of Death ay muntik nang mamatay sa Demigod Forgotten Garden. Sa ilalim ng sitwasyong iyon, ang Emperor of Death mismo ay maaaring dumating. Baka hindi ko man lang matalo ang alagad ng Emperor of Death. Paano ko matatalo ang Emperor of Death na nakatayo sa tuktok? Huminga ng malalim si Zhao Fang. Sa Demigod Forgotten Garden, nakipagtulungan siya kay Nan Gongsheng at ginamit ang kanyang Eye of Heaven. Kahit na noon, hindi pa rin nila nagawang patayin si Wen Luan. Ang lakas ni Wen Luan ay pinaghigpitan pa sa Demigod Forgotten Garden. Kung si Zhao Fang ay may one-on-one na laban sa kanya, malamang na natalo siya. Ang nangungunang daan sa 10,000 Ancient Races ay napakalakas. Nalampasan nila ang Loika. Ang pinakamahalagang gawain ngayon ay dagdagan ang aking lakas at durugan ang death intent sa aking kaluluwa. Si Zhao Fang ay may chain of thoughts. Hanggat si Emperor Guanmo ay nasa Mystic True Sacred Clan, hindi maaaring direktang banta ng Emperor of Death si Zhao Fang. Pagkatapos ng lahat, ito ang teritoryo ng True Martial Sacred Land, at ang Emperor of Death ay hindi bahagi nito. Higit pa rito, hindi ang mga Emperor ang pinakamalakas na tao rito. Ho! Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at nagsimulang iikot ang 10,000 Divine Thoughts Technique, at ang nilalaman ng Dark Eye Secret Manual ay lumitaw sa kanyang isipan. Lubhang nasiyahan si Zhao Fang sa 10,000 Divine Thoughts Technique, na nagbigay daan sa kanyang karunungan sa Tao of the Soul na umakyat sa isang bagong antas. Ang divine technique na ito ay hindi lamang nagpalakas sa kanyang pundasyon ng pagpasok sa Void God Realm, nakatulong din itong pahinain ang aura ng kamatayan sa kanyang kaluluwa. Sa Soul Dimension, ang mga iniisip ni Zhao Fang ay nahati sa 100 at dahan-daang bumaon sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na parang mga galami, pagkatapos ay dahan-dahang sinimulan na gilingin ang layunin ng Eye of Death. Ang Emperor of Death ay dalubhasa sa Tao of Soul at Tao of Death. Kahit si Emperor Guanmo ay hindi nang ahas na tulungan si Zhao Fang sakaling magdulot siya ng pinsala. Kinailangan ni Zhao Fang na umasa sa kanyang sarili at dahan-daang pahinain ang death intent. Sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ang layunin na iniwan ng Emperor of Death ay parang isang uri ng marka na umiiral sa isang espesyal na estado, katulad ng Eye of Heaven ni Zhao Fang. Anumang mental na enerhiya na humipol dito ay masisira. Tulad ng inaasahan sa isang marka na naiwan ng Eye of Death. Nakaramdam ng labis na pagkabalisa si Zhao Fang. Kung hindi niya nilinang ang 10,000 Divine Thoughts Technique, magiging mahirap na banta ang hangarin na ito maliban kung siya ay naging Emperor. Pinahintulutan ng 10,000 Divine Thoughts Technique ang pagkadalubhasa ni Zhao Fang sa Tao of Soul na maabot ang isang ganap na bagong antas. Sinimulan niyang gawing blade ang kanyang mental energy, pagkatapos ay ginamit ang Eye Flame sa tabi nito para dahan-daang gilingin ang layunin. Ang enerhiya ni Zhao Fang ay naubos ng napakabilis sa prosesong ito. Matapos maubos ang kanyang enerhiya, umupo siya at nagpatuloy sa pagbawi. Ito ay paulit-ulit, at ang kahusayan ni Zhao Fang sa 10,000 Divine Thoughts Technique ay tumataas. Makalipas ang ilang araw, sa kasamaang palad, ang death intent ay masyadong malakas, kaya't ito ay magtatagal upang hamina. Baka kapag nag-evolve na ang God Spiritual Eye ko at umabot na sa level ng King ang soul ko, tataas ang bilis. Napabuntong hininga si Zhao Fang. Sa sandaling ito, ang lawa sa sukat ng kaliwang mata ni Zhao Fang ay umabot ng 100 yarda. Isang pagod na sensasyon ang kumalat mula sa kanyang God Spiritual Eye at umabot sa kanyang katawan. Ginawa ni Zhao Fang ang kanyang makakaya upang labanan ang antok. Alam niya na, kapag hindi na niya ito mapigilan, matutulog siya ng mahimbing habang nag-evolve ang God Spiritual Eye. Kailangan niyang maghintay hanggang sa bumalik si Zhao Yufei at ang kanyang amo bago siya makatulog. Hindi na ginamit ni Zhao Fang ang 10,000 Divine Thoughts Technique. Napagtanto niya na ang paglilinang ng pamamaraang ito ay magpapabilis sa proseso ng pag-unlad ng kanyang God Spiritual Eye. Lumipas ang oras, at mabilis pa ring tumataas ang kultibasyon ng batang si Kun Yun matapos maabot ang True Lord rank. Bawat ilang araw o higit pa, ang batang may gininto ang balat ay humihingi kay Zhao Fang ng mga mapagkukunan o kayamanan,
ngunit sa kabutihang palad, si Zhao Feng ay marami. Napakalaking pressure na pasanin ang gastos ng 3 tao sa paglilinang. Siya mismo, ang maliit na pas ang magnanakaw, at ang batang si Kunyon ay lahat ay nangangailangan ng malaking halaga ng mga mapagkukunan. Sa kanila, ang munting pas ang magnanakaw ang pinakamarami. Kinain nito ang bawat uri ng kayamanan. Sa kabutihang palad, ang munting pas ang magnanakaw ay dumaan sa hirap at ginhawa kasama si Zhao Feng, at hindi pa siya nito binaygo noon. Sa araw na ito, nagsimulang magsara ang kultibasyon ng batang Kunyon sa Origin Core Realm, at humingi siya kay Zhao Feng ng higit pang mapagkukunan. Biglang may naramdaman si Zhao Feng, at isang magnificent power ang bumaba patungo sa Emperor Duanmu's Palace. Shua! Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay at pinapasok sa ring ang batang si Kunyon. Ang aura ng isang emperor na napakalapit sa Mystic Light Realm. Bulong ng batang si Kunyon habang tinatago ang kanyang aura at naging masunurin. Sa ngayon, tanging si Zhao Feng at ang maliit na magnanakaw na pusa ang nakakaalam na ang demigod na si Kunyon ay muling nabuhay. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga shockwave ang mararanasan ng mundo kung alam ng lahat na ang isang demigod ay muling nabuhay? Kasabay nito, ang batang si Kunyon ay haharap sa panganib na mapatay. Master! Lumabas si Zhao Feng mula sa silid patungo sa patio ng palasyo. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang mar-angle na figure ng isang lalaking may puting buhok. Nang lumitaw ang emperador na ito, ang mga kaluluwa ng lahat ng mga eksperto ng angkan ay nanginag. Brother Zhao Feng. Sa tabi ni Duan Muqing, natatakpan ng liwanag, ay isang batang babae na naka-purple. Ang batang babae na naka-purple ay napakaganda at may balat na kasing puti ng nyebe. Parang wala siyang katawan na gawa sa laman at buto, mas parang isang magandang estatwa. Yu Fei. Si Zhao Feng ay nagpakita ng kagalakan, at ang pagod sa kanyang puso ay nawala ng kaunti. Naalala niya ang nangyari sa Mermaid Kingdom noong ginamit niya ang luha ng sirena. Noong bata pa siya, lumitaw ang isang magandang dalaga na may kalapit na kapitbahay na kumikislap ang mga mata. Ito ay isang taong tahimik na nakamasid sa likod at patuloy na humahabol sa kanya. Pagkatapos ng reunion na ito, ang lahat ay pamilyar at malinaw ang amoy, ang malambot na yakap, ang init. Ang nakamamanghang babaeng ito na naka-purple ay lumabas na ngayon mula sa kanyang mga alaala at nakarating sa kanya. Nagkatinginan ang dalawa. Nagsimulang lumuha ang mga mata ni Zhao Yufei. Hindi niya maitago ang saya at ang mahinang hiya niya, lalo na nang tumingin sa kanya ang lalaking pinapangarap niya ng may titig na kakaiba sa kanina. Ito ay isang mapagmahal na sensasyon na walang mga dumi. Nang magkatinginan ang dalawa ay may naintindihan silang dalawa. Sa sandaling ito, ang kahulugan ng isang simpleng titig ay lumampas sa 1,000 salita. Si Zhao Feng ay walang karanasan sa pag-ibig, at ang mga mata ni Zhao Yufei ay bahagyang namula. Kahit na masaya siya, gusto niyang umiyak. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumikislap habang ang isang malambot na katawan ay tumalon sa kanya, at ang kanyang naluluhang mga mata ay dumampi sa kanyang mukha. Ang pamilyar na pakiramdam, ang lapit ng kapitbahay. Ang sarap sa pakiramdam, parang ang pait na pakiramdam kapag gumagamit ng luha ng sirena. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay nalinis, at ang epekto ng pagluha ng sirena ay tila sumanib sa kanyang sariling karanasan. Yufei. Lumapit si Zhao Feng at niyakap si Zhao Yufei. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o kung paano ipapaliwanag, sinunod niya lang ang instincts niya habang yakap-yakap ang dalagang nasa harapan niya. Mula sa pag-unawa sa pagluha ng sirena hanggang ngayon, sa wakas ay nakita na ni Zhao Feng ang damdamin sa kanyang kabataan. Hanggang sa bahagyang umubo si Emperor Duanmo ay tila nagising ang dalawa mula sa kanilang panaginip at namula. Pumasok ang tatlo sa isang bulwagan at naupo, saka lamang masusing siniyasat ni Zhao Feng si Zhao Yufei, at nabigla siya sa kanyang nakita. Si Zhao Yufei ay may aura na katulad ni Meng Shi, Wen Luan, o Jiang Fan. Ito ay ang aura ng isang 10,000 ancient races bloodline. Higit pa rito, ang aura mula kay Zhao Yufei ay mas malakas pa kaysa kay Wen Luan. Ang mas hindi kapanipaniwala ay, kahit na ang cultivation ni Zhao Yufei ay nasa Great Origin Core Realm, ang kadalisayan ng True Yuan na nagmumula sa kanya ay hindi mas mahina kaysa sa Kings. Brother Zhao Feng,
Ang aking bloodline ay talagang nagising. Sa tulong ni Senior Marshal Brother Duanmo, matagumpay kong namana ang Purple Saint Ruins at napino ko ito bilang sarili kong Little Heaven and Earth. Si Zhao Yufei ay puno ng kagalakan, at siya ay sobrang saplada. Little Heaven and Earth. Nagulat si Zhao Fang. Si Zhao Yufei ay hindi pa isang hari. Paano siya magkakaroon ng sariling Little Heaven and Earth? Zhao Fang, nagkita tayong muli. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa paligid ni Zhao Yufei. Weng. Isang mapangarapan na kulay lila na liwanag ang tumakip sa silid, at ang tatlo ay pumasok sa isang pamilyar na dimensyon sa susunod na sandali. Ang aura ng Purple Saint Ruins ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa dati. Si Zhao Fang ay nakatayo sa mahiwagang kanyan sa tabi ng towering triaw. Ang dimensyon sa harap niya ay ang Purple Saint Ruins. Ang pagkakaiba lang ay ang Little Heaven and Earth ay mayroon lamang radius na 10 milya. Ang lahat ay lumiit ng ilang daang beses. Sa wakas ay naunawaan ni Zhao Fang kung bakit nagtagal si Duanmo Qing upang makabalik. Bilang Emperor ng Sacred Land, maaaring gamitin ni Duanmo Qing ang Spiritual Zone Teleportation Arrays at makarating sa Tianluo Islands Zone ng napakabilis. Pinarusahan ni Duanmo Qing ang tatlong sekta nang siya ay dumating, at inamin ng mga hari ng tatlong sekta ang kanilang mga maling gawain. Pagkatapos noon, tinulungan ni Duanmo Qing si Zhao Yufei na pinuhin ang Purple Saint Ruins at pagsamahin ang Purple Saint Partial Spirit sa Little Heaven at Earth din. Ang Purple Saint Partial Spirit ay naging bahagi ng Little Heaven and Earth ni Zhao Yufei, kung hindi ay hindi ito makukuha ni Zhao Yufei. Nangangahulugan iyon na hindi lamang namana ni Zhao Yufei ang Purple Saint Ruins, nagawa rin niyang iligtas ang Purple Saint Partial Spirit. Si Emperor Duanmo ng ilang buwan at malaking halaga para gawin ito. Shua. Si Duanmo Qing at ang kasama ay bumalik sa palasyo. Yufei, narito ang ilang luha ng sirena at illusion godwine. Mukhang pagod si Zhao Fang, ngunit kumuha siya ng 2 kayamanan at ibinigay kay Zhao Yufei. Illusion godwine. Hindi pa alam ni Zhao Yufei ang halaga nila, ngunit nabigla si Emperor Duanmo. Nakuha mo ang illusion godwine. Ang 2 item na ito ay perpekto para kay Yufei. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang bloodline ng spiritual race, na nangangahulugan na ang kanyang cultivation ay palaging mas mataas kaysa sa kanyang mental energy. King of Gods, Kabanata 675. Everlasting Appearance Grass. Bagamat maaaring hindi alam ni Zhao Yufei ang halaga ng illusion godwine, imposibleng hindi malaman ni Emperor Duanmo. Alam niya ng malinaw ang sitwasyon ng Demigod Forgotten Garden. Ang kahirapan sa pagkuha ng illusion godwine ay hindi lang mahirap. Ang dahilan kung bakit maaaring magtagumpay ang henyo ilang libong taon na ang nakalilipas ay higit sa lahat ay dahil sa swerte. Zhao Fang, niloko mo ba ang puso ng Mermaid Princess para makuha ang illusion godwine? Tiningnang mabuti ni Duanmo Qing. Ang estado ng pag-iral ni Zhao Fang ay maihahambing sa isang hari, at siya ay bumuo ng half-step king intent. Prinsesa ng Sirena. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Yufei at napamura siya sa kawalan ng kasiyahan. Hindi, kinidnap ko siya. Simpleng ipinaliwanag ito ni Zhao Fang. Natigilan sina Duanmo Qing at Zhao Yufei matapos marinig na pinag-uusapan ni Zhao Fang ang proseso, at tumatalon ang puso ni Zhao Yufei sa bawat pagkakataon. Hindi lang basta matapang si Zhao Fang. Ginamit niya talaga ang ganoong paraan para labanan ang isang Void God Realm King at makuha ang Immortal Springs Wine at ang Illusion God Wine. Si Duanmo Qing ay puno ng papuri at paghanga. Si Zhao Fang ay buod ng kwento ng napakatahimik. Halata na hindi lang siya nagkaroon ng lakas ng loob. Mayroon din siyang matalino at mahinahong isip. Zhao Fang, salamat sa pag-iwan kay Yufei ng napakamahal na alak. Tumunog ang Purple Saint Partial Spirit. Ngayong sumanib na siya sa Little Heaven and Earth ni Zhao Yufei, siya ay isang malakas na pinagmumulan ng enerhiya sa pag-iisip, at sa tulong ni Duanmo Qing, nakabawi siya sa antas na maihahambing sa isang hari. Malaki ang naitulong sa akin ni Senior sa Purple Saint Ruins. Kung ikukumpara doon, ang Illusion Godwine ay wala. Mapagpakumbaba na sabi ni Zhao Fang. Sa pag-iisip pabalik sa 2 beses na pumasok siya sa Purple Saint Ruins, ang kanyang lakas ay mabilis na tumaas sa 2 beses.
Kung wala ang Purple Saint Ruins, walang kasalukuyang Zhao Fang. Ah, oo nga pala, Master, ano ang sabi mo ang bloodline ni Yufei? Biglang tanong ni Zhao Fang. Spiritual race. Sumagot ang Purple Saint Partial Spirit. Spiritual race. Nanginginig ang puso ni Zhao Fang habang humihinga siya ng malamig. Nabasa na niya ang 10,000 Ancient Races Rankang, kaya alam niya kung gaano katikat ang spiritual race. Ang spiritual race ay nireranggo sa ika-19 sa 10,000 Ancient Races. Mahirap isipin na ang bloodline ni Zhao Yufei ay nireranggo sa top 20 ng 10,000 Ancient Races. Spiritual race, isa sa mga sinaunang maalamat na lahi na mayroong natural spiritual source body kapag ipinanganak. Ito ay isang katawan na nalampasan ang laman at dugo, at kinakain nito ang Heaven Earth Essence Yuan Qi bilang pagkain. Ang kanilang pagkakatugma sa langit at lupa ay ang pinakamahusay sa anumang lahi. Ang spiritual race ay magkakaroon ng lakas na maihahambing sa isang hari kapag sila ay tumanda na. Ang bilis ng kanilang paglilinang ay walang kapantay. Naalala ni Zhao Fang ang mga nilalaman tungkol sa spiritual race. Ang spiritual race ay isang halos perpektong lahi. Ang kanilang mga katawan ay nalampasan ang mga paghihigpit ng mga normal na nilalang. Halimbawa, ang light race, na nireranggo sa ikapito sa 10,000 ancient races, ay maaaring maging liwanag, at sila ay talagang kumain ng liwanag. Ang spiritual race ay ang lahi ng Heaven Earth Essence Yuan Qi, at sila ay kaisa ng Heaven and Earth. Nagising na ni Yufei ang totoong bloodline ng spiritual race, at wala siyang bottleneck para maging hari. Kung ang kanyang mental energy level ay sapat na mataas, siya ay naging isang hari na. Bumantong hininga si Duan Muqing. Ang bawat isa sa pinakamataas na 110,000 ancient races ay mga anak ng langit, at ang illusion god wine na dala ni Zhao Fang ay eksaktong kailangan ni Zhao Yufei. Kailangang malaman ng isang tao na ang tunay na yuan sa loob ng katawan ni Zhao Yufei ay nakalusot na sa pagkakaiba sa paglilinang at umabot sa antas ng isang hari. Pagkatapos ay sinabi ni Zhao Fang sa dalawa ang tungkol sa nangyari sa Demigod Forgotten Garden. Maging si Duan Muqing ay nagulat sa balita ng dugo ng demigod, ngunit inilihim ni Zhao Fang na nakuha niya ito. Ito ay hindi tungkol sa halaga ng dugo ng demigod mismo, ito ay dahil ang plano ng demigod revival ay masyadong nakakagulat. Hinawakan ni Zhao Yufei ang kamay ni Zhao Fang at mabilis na naglakad na parang duwende. Puno ng antok ang mukha ni Zhao Fang, at naabot na niya ang kanyang limitasyon. Sa sandaling ito, lumingon si Zhao Yufei at tumingin ng mabuti sa kanya. Brother Zhao Fang, ano ang nangyari sa iyong kasintahan? Nahanap mo na ba siya? Kasintahan. Nakaramdam ng kaguluhan si Zhao Fang. Lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng isang matikas at tahimik na figure. Brother Zhao Fang, kailangan mong sumagot ng seryoso. Sabi ni Zhao Yufei. Sobrang kinakabahan siya sa sandaling ito. Hindi siya papayag na ang taong gusto niya ay magkagusto sa ibang babae ng kasabay, kahit na normal lang sa mga makapangyarihang lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Ang mga pilikmata ni Zhao Yufei ay kumikislap habang hinihintay ang sagot ni Zhao Fang. Nakagawa na siya ng desisyon. Kung may gusto din si Zhao Fang sa ibang tao, hahakbang siya at tututukan ang kanyang kapalaran. Kasabay nito, hindi lang si Zhao Yufei ang naghihintay sa tugon ni Zhao Fang. Naroon din ang Purple Saint Partial Spirit na sumanib sa Little Heaven and Earth. Ang Purple Saint Partial Spirit ay nagbigay din ng malaking kahalagahan sa bagay na ito. Gayunpaman, eksakto sa sandaling ito, ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at nakatulog. Brother Zhao Fang, anong nangyari? Bulalas ni Zhao Yufei at niyakap ng mahigpit si Zhao Fang. Napagtanto niya na mas malabong purple na buhok ang lumitaw sa ulo ni Zhao Fang. Ang kanyang God Eye ay malamang na sumasailalim sa isa pang ebolusyon. Sabi ng Purple Saint Partial Spirit. Habang patuloy na nagmulat ang God Eye, naging mas tugma si Zhao Fang dito at maaaring gumamit ng higit pa sa kapangyarihan nito. Higit pa rito, magiging mas mahirap para sa iba na magnakaw ng mata. Tinadyakan ni Zhao Yufei ang kanyang paa sa lupa. Nagdududa siya kung iniiwasan ni Zhao Fang ang tanong o hindi. Pinipiling matulog sa sandaling ito ng kusa. Meow meow. Lumitaw ang maliit na paws ang magnanakaw at tumalon sa balikat ni Zhao Fang.
Sa tuwing sumasailalim ang God's Eye ni Zhao Feng sa isang ebolusyon, palagi itong nandyan para protektahan siya. Masasabing matagal nang nasa tabi ni Zhao Feng ang munting pasang magnanakaw. Meow meow. Sumenyas ang maliit na pasang magnanakaw kay Zhao Yufei gamit ang mga paa nito. Hindi nito nagustuhan si Zhao Yufei. Hindi nagtagal ay naunawaan ni Zhao Yufei ang sinasabi nito at inilagay si Zhao Feng sa secret hall. Meow. Isinara ng munting pas ang magnanakaw ang pinto at umupo sa katawan ng may-ari nito. Siyempre, ang batang demigod sa singsing na metal ay nangangailangan pa rin ng mga mapagkukunan. Dahil wala ang amo, kinuha ito ng maliit na pas ang magnanakaw. Ang Zhao Feng na ito ay tila pumasok sa isang tiyak na estado. Naramdaman ng batang demigod ang kasalukuyang kalagayan ni Zhao Feng sa pamamagitan ng Dark Heart Seal at tuwang-tuwa siya. Marahil ay makakakuha siya ng mas maraming mapagkukunan mula sa maliit na pas ang magnanakaw. Kung si Zhao Feng ay natulog ng mahabang panahon at naabot niya ang pinakamataas na ranggo ng Sovereign Lord, maaaring siya ay maaaring maging isang hari pagkatapos sumanib sa Demigod Intent at makatakas sa Dark Heart Seal. Pagkatapos ng lahat, kung natutulog si Zhao Feng, wala siyang magagawa sa Dark Heart Seal. Gayunpaman, hindi natuloy ang plano ng batang demigod. Ang kanyang mga mapagkukunan ay lubhang nalimitahan ng maliit na pas ang magnanakaw. Halatang gustong lumaban ng batang si demigod. Paano kaya natapakan ng pusa ang ulo ng demigod? Meow. Pa, kung may tutol ang batang demigod, mahihilo siya ng isang paa ng pusa. Lubos na katawa-tawa. Ang batang demigod ay hindi kalaban ng pusa at pinalo. Ano? Anong uri ng species ang pasang ito? Ang batang demigod ay nakaramdam ng labis na kahihiyan. Siya ay may mga bahagyang alaala at kakayahan ng isang demigod, ngunit hindi niya makita kahit isang pusa. Ang mga kakayahan ng pasang ito ay napakapangit, at nakikita nito kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Ang demigod ay malinaw na may mga alaala tungkol sa isang grupo ng mga hindi kilalang pamamaraan, ngunit ang lahat ay natunaw ng maliit na pasang magnanakaw. Sa tuwing binubuli siya ng pusa, magpapakita ito ng mapaglarong tingin, na para bang wala itong pakialam na isa siyang demigod. Hintayin mo akong gumaling. Papatayin kita. Naalala ng batang demigod ang sandaling ito, ngunit ang kanyang kasalukuyang gawain ay ang lumakas, na nangangahulugang hindi niya maaaring masaktan ang pusa. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy, susubukan niyang purihin ang pusa at paminsan-minsan ay minamasahe ito. Ang munting pas ang magnanakaw ay tumango sa kasiyahan. Tulad nito, ang batang demigod ay naging alipin ng munting pas ang magnanakaw. Mabilis na lumipas ang oras, at lumipas ang 2 buwan sa isang kisap mata. Ang batang si demigod ay nagtago sa sinaunang singsing na bakal at hindi nang ahas na lumabas. Sa loob ng 2 buwan, ang kanyang cultivation ay umabot sa Sovereign Lord rank. Ang cultivation ko ay nakaabot na kay Zhao Feng ngayon. Ang batang si demigod ay saplada. Habang dumarami ang kanyang paglilinang, nagising siya ng higit pang mga alaala. Sa mga tuntunin ng lakas, ang batang demigod ay naniniwala na siya ay kabilang sa mga nangungunang kabataang henyo ng Sacred Land, hindi kasama ang mga napakapangit tulad ng Nan Gongsheng, Zhao Feng, at ang iba pa. Ang problema lang na ikinadismaya ng batang si demigod ay ang laki pa rin ng kanyang katawan sa 2 o 3 taong gulang, at ito ay lumalaki ng napakabagal. Siya ay isinilang na muli mula sa dugo, hindi nabuhay muli. Sa tulong ng dugo ng demigod, dapat ay mabilis siyang maging adulto. Bakit ganito? Nababaliw na ang batang si demigod. Meow meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay mapaglarong iwinagayway ang mga paa nito. Ano? Immortal Springs Wine. At ang Everlasting Appearance Grass. Ang batang demigod ay umungal sa sinaunang metal na singsing at halos mabaliw. Hindi na mahalaga kung ito ay ang Immortal Springs Wine lamang dahil iyon ay nagpapataas lamang ng buhay ng isang tao. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng idagdag ang Everlasting Appearance Grass. Ang Everlasting Appearance Grass ay kung ano ang iminungkahi ng pangalan, pinananatili nito ang hitsura at katawan magpakailanman. Kung ang isang 18 taong gulang ay kumain ng Everlasting Appearance Grass, kung gayon, hanggat hindi tumatanda ang katawan, magkakaroon sila ng kaparehong hitsura ng isang 18 taong gulang.
Ang epekto ng Everlasting Appearance Grass ay pinalakas ng ilang beses kapag ginamit kasama ng Immortal Springs Wine. Parehong maalamat na item ang Immortal Springs Wine at Everlasting Appearance Grass. Ang una ay maaaring tumaas ang buhay ng isang tao ng 1,000 taon. Ang huli ay maaaring mapanatili ang hitsura ng isa. Ito ay isang kombinasyon na pinangarap ng ilang mga babae. Gayunpaman, nakilala ng batang demigod ang maling tao, ang pusa sa maling oras at ginamit ang dalawang item ng sabay-sabay. Ang Immortal Springs Wine at ang Everlasting Appearance Grass ay parehong bagay na lumalaban sa langit sa labas ng mundo. Mahirap alisin ang epekto bago ako maging isang Sacred Lord. Naningkit ang mga mata ng batang demigod habang nag-aanalisa. Halos mabaliw na naman siya sa resulta. Kinasusuklaman niya ang munting pas ang magnanakaw hanggang sa kanyang buto. Ang Everlasting Appearance Grass ay dapat nakabilang sa mga mapagkukunan na ibinigay sa kanya ng maliit na magnanakaw. Kahit si Zhao Feng ay hindi alam ang mga kakayahan nito matapos itong makuha sa Demigod Forgotten Garden. Hindi ko na matiis. Ang batang demigod ay umungal at tumalon mula sa sinaunang metal na singsing. May kakayahan din siyang dumaan sa kalawakan. Isang paa ng pusa ang sumampal sa kanyang mukha at natarante siya. Ngunit ang bloodline at katawan ng batang demigod ay napakalakas, kaya't tinamaan niya ito ng ulo bago sumakay sa maliit na pas ang magnanakaw. Nang mag-aaway na ang dalawa. Ang natutulog na si Zhao Feng ay biglang gamulong, at ang kanyang malabong purple na buhok ay gumalaw. King of Gods, Kabanata 676. Purple-colored Soul Sea. Sa nakalipas na 2 buwan, si Zhao Feng ay natutulog at hindi gumagalaw. Ang kanyang asol na buhok ay naging kulay ube na ngayon at may kakaiba, magandang kasamaan. Sapat na iyon para mainggit sa kanya ang maraming babae. Ang kanyang malabong lilang buhok ay natural na umihip sa hangin at nagbigay ng hindi nakikitang soul aura. Ang aura ng soul na ito ay hindi masusukat, at ang batang demigod at ang maliit na pas ang magnanakaw ay parehong suminok. Ang lakas ng aura ng soul. Nayanig ang puso ng batang demigod, at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Laking gulat niya. Si Zhao Feng ay natutulog at naglabas na ng nakakatakot na soul aura. Ang soul aura na ito ay medyo mas malakas pa sa normal na mga hari. Meow. Napakamot ng baba ang maliit na pas ang magnanakaw at nagsimulang mag-isip. Si Zhao Feng ay hindi gumagalaw sa huling 2 buwan, na nangangahulugan na siya ay nasa malalim na pagkakatulog. Ngayong biglang gumalaw si Zhao Feng, tiyak na hindi ito nagkataon. Malamang na halos natapos na ang ebolusyon ng God's Spiritual Eyes, at ngayon ay unti-unti na siyang nakakabawi mula sa mahimbing na pagkakatulog. Gaya ng inaasahan, sa susunod na ilang araw, paminsan-minsan ay kumikibot ang katawan ni Zhao Feng. Lalong lumakas ang soul aura na nagmumula sa kanya. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, bumabawi na ang kamalayan ni Zhao Feng, at nagbabago ang kulay asol na tubig sa kanyang lawa. Sa simula, nagsimulang lumitaw ang isang alon ng lila sa tubig, ngunit sa paglipas ng panahon, isang malabong lilang ambon ang lumitaw mula sa ibabaw ng lawa. Naramdaman ni Zhao Feng na ang purple mist na ito ay purong soul power na nilikha mula sa lawa. Lalong lumapot ang lilang ambon. Ang malabong lilang ambon na ito ay parang ambon ng walang limitasyong karagatan. Bulong ni Zhao Feng. Ang malabong lilang ambon ay patuloy na lumalawak na ang lawa ang sentro. 100 yarda, 200 yarda, 300 yarda. Nasaksihan ni Zhao Feng ang paglawak ng purple mist. Sa tuwing lumalawak ang purple na ambon ng ilang yarda, tataas ang lakas ng kanyang kaluluwa. Ang paglawak ng kulay ube na ambon ay nagparamdam kay Zhao Feng ng hindi kapani-paniwalang lakas. Mahirap sabihin kung gaano katagal ang lumipas. Ngunit ang lilang ambon ay lumawak sa 800 yarda at papalapit na sa 900 yarda. Ang tubig sa lawa ay hindi nawala. Ang tubig at ang ambon ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa at kahit na lumipat sa paligid. Ang lawa ay nasa pinakasentro ng ambon, ngunit ang ebolusyon ng kaliwang mata ay hindi pa rin nagtatapos. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang lilang ambon ay umabot sa 900 yarda at halos nasa 1,000 yarda. Ang espasyo sa loob ng ambon na dagat ay parang hiwalay na dimensyon ng kaluluwa. Soul Sea. Naramdaman ni Zhao Feng ang pagtawag.
Ito ang kanyang Soul C. Ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga eksperto. Ang mga naging hari lamang ang makakaabot sa antas na ito. Ang hangganan ng Soul C ay ang purple na ambon. Sa ilalim ng ambon ay ang kulay asul na lawa, ang pinakasentro ng Soul C. Ilang makapangyarihang aura ang nabuo sa asul na tubig. Lumitaw ang asul na hangin sa itaas ng Soul C. Ito ay isang uri ng kapangyarihan ng Soul Eye Bloodline. Ang lakas ng hangin. Napagtanto ni Zhao Feng na ito ang elemento ng ang kanyang mata ay naging Asher, at ngayon, ang kapangyarihang ito ay lumitaw sa kanyang Soul C. Ang Soul C ay lumikha ng hangin. Kaagad pagkatapos noon, may mga sinag ng Escarlata lilang ulap ng kidlat. Ay bloodline na kapangyarihan ng kidlat. Nagpakita si Zhao Feng ng kakaibang ekspresyon. Noon, wala siyang kapangyarihan ng kidlat sa dimensyon ng kaliwang mata niya. Nabuo ito mula sa kanyang Wind Lightning Dan Flame sa kanyang katawan, ngunit ngayon ay lumitaw na ito sa Soul C. Hangin, tubig, kidlat. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na mag-isip. Ang Scarlet Purple Lightning Cloud ay nauugnay sa Purple at Scarlet Destruction Wind Lightning na kanyang nilinang. Maaaring ang mga kapangyarihan ng Eye Bloodline sa aking Soul C ay nauugnay sa kung anong mga diskarte ang aking nililinang. Hinulaan ni Zhao Feng. Ang unang elemento na nakuha ng God's Spiritual Eye ay ang elemento ng hangin. Mangayon pa man, hindi talaga ito namumukod tangi noong panahong iyon. Naalala ni Zhao Feng na ang lightly floating fairy technique na una niyang natutunan ay nauugnay sa wind. Siyempre, ang God's Spiritual Eye ay hindi napigilan noong sumailalim ito sa mga ebolusyon. Ang Soul C ay puno ng isang malabong panaginip na lila. Ang kulay asul na lawa ay kumakatawan sa tubig at yelo. Ang Escarlata Purple na ulap ng kidlat ay kumakatawan sa kidlat, at ang Asher na hangin ay malinaw na kumakatawan sa hangin. Sa Soul C, ang Asher na hangin at ang Escarlata lilang ulap ng kidlat ay nakipag-ugnayan sa isa't isa. Ang kulay asul na lawa ay hindi kapani-paniwalang malalim, at mayroong isang mahiwagang whirlpool sa gitna na konektado sa Ancient Dream Realm. Ang God's Spiritual Eye ni Zhao Feng ay sa wakas ay umunlad. Sa sandaling ito, kailangan lamang ni Zhao Feng na maghintay para sa kanyang Soul C na maging matatag. Nagsimula siyang dahan-daang gumising. Bahagya niyang naramdaman ang nangyayari sa labas ng mundo. Sa loob ng lihim na bulwagan, ang batang demigod ay kumilos ng mas mahusay dahil ang panganib ng Dark Heart Seed ay biglang lumakas. Ang kaluluwa ni Zhao Feng ay lumakas, at gayon din ang kanyang Soul Eye Bloodline. Karaniwan, ang mga kaluluwa lamang ng mga nakalusot sa Void God Realm ang magbabago. Gayunpaman, ang God's Spiritual Eye ni Zhao Feng ay tumalon ng diretso sa prosesong ito. Sa Emperor's Palace, si Zhao Feng at ang batang demigod ay parehong mabilis na lumakas. Kahit na ang maliit na pas ang magnanakaw ay kumain ng napakaraming mapagkukunan, ilang beses ang dami ng batang demigod. Gayunpaman, mahirap subukan kung gaano kalakas ang maliit na pas ang magnanakaw. Sa parehong yugto ng panahon, si Zhao Yufei ay nagsimulang tahimik na magtanim sa True Martial Sacred Land. Mayroon siyang bloodline ng spiritual race, at mayroon siyang kapangyarihan ng Purple Saint Partial Spirit sa kanyang Little Heaven and Earth. Higit pa rito, personal siyang tinuruan ni Emperor Guanmo. Uminom siya ng Illusion God Wine noong isang buwan at bumuo ng Half-Step King Intent. Ito ay lubos na nabawasan ang kanyang kahinaan. Upang patalasin si Zhao Yufei, sinadya ni Emperor Guanmo na makipag-spar sa ilang mga henyo sa loob ng Sacred Land. Sa loob ng Mystic True Sacred Clan, sina Chen Yilan, Jiang Fan, Brother Nan, at isa pang ilang core na disipulo ay nakipag-sparring kay Zhao Yufei. Ang resulta ay ang tatlong henyo na ito na nasa top 5 sa Mystic True Sacred Clan ay natalo lahat kay Zhao Yufei. Si Zhao Yufei ay bumuo ng Half-Step King Intent, at ang kanyang True Yuan ay maihahambing sa isang hari. Maging si Jiang Fan na may bloodline din ng 10,000 ancient races ay maaari lamang tumagal ng 2 o 3 sandali laban kay Zhao Yufei. Ang bloodline ni Jiang Fan ay nireranggo sa daan-daan samantalang ang kay Zhao Yufei ay nasa top 20. Yufei, sa iyong lakas, ang tanging mga tao sa parehong henerasyon na magiging kapareha mo ay sina Nan Gongsheng, Meng Shi, at Zhao Feng.
Ngumiti si Emperor Duanmo at sinabi. Sa nakalipas na ilang araw, napunta siya sa lahat ng mga disipulo ng parehong henerasyon. Ang dalawa lang na hindi niya nakalaban ay sina Zhao Fang, na natutulog, at Nan Gongsheng, na ngayon ay isang hari. Master, kukumpletuhin ko ang iyong mga kahilingan at babalik ako sa Continent Zone at reformahin ang pamilya Duanmo. Naikuyom ni Zhao Yufei ang kanyang mga kamao nang may mapagpasyang tingin. Ang Purple Saint Partial Spirit in her little heaven and earth ay nagpuri. Bilang isang maalamat na bloodline na nireranggo sa nangungunang 20 ng 10,000 ancient races, naniniwala akong ang True Martial Sacred Land ay pansamantalang hinto para sa iyo. Sa ikalawang araw, hinamon ni Zhao Yufei si Nan Gongsheng, ang numero 1 henyo ng Sacred Land.